At this moment ay magiging masahista muna ako for a minute. I-massage ko muna to ng saglit dahil nagre-reklamo na nga kay Datar ko alin na lawas yan. So, ito nga pala yung dahilan kung bakit masakit yung katawan niya. Yan lahat yung natapos niya and meron pang hindi natapos dyan sa gilid pero kunti lang naman yan. So, yun lang naman ang dahilan kung bakit kailangan niya i-massage. Then, after na makaalis ng mother-in-law ko para ihatid ang kanyang apo papuntang school, ay ito naman kasama ko ay kumuha ng papaya. At ang nakikita niyong ginagawa niya ay binabalatan na nga yung kinuha niyang papaya. So, ako gusto kong lumapit pero dahil maraming linta sa paligid ay hindi na nga ako lumapit. Ito nga yung weather namin dito, medyo mahangin at ang lamig sobra, makulimlim na rin, parang uulan na nga. Hindi ko alam kung nagkataon lang na habang nandito ako ay araw-araw na lang malamig. Madalas umulan at minsan lang maaraw. And that's why I like it. Then, after niya mabalatan, ito na yung ginawa niya next. Kamapasada na napagtatano sa papaya. Nagbabadya na rin ang panahon, mukhang paulan na nga, sobrang kulimlim. Gusto ko talaga yung laging umuulan dito kasi sarap matulog, parang gusto ko nang matulog habang buhay. Hahaha. So ito na nga, ma-share ko nga lang na gusto ko nga i-share sa inyo yung bagong nabili kong storage na foam na upuan. Pero tingnan nyo namang sarap ng tulog ng bata niyan. So paano ko yan gigisingin? So ayan lang, share ko lang, sarap ng tulog niya, nakakatuwa. Anyway, magpunta naman tayo dito sa ginagawa ni Nasruddin. Bilib na nga yung nanay niya sa kanyang tanim kasi ang lulusog daw, samantala pag siya din magtatanim ay ang papayat. Siyempre na nagmana lang yan sa may-ari na sobrang lusog. So dito nga sa video na to ay ipapakita ko sa inyo itong manok ni Nasruddin. 11 sana yung anak niya kaso nabawasan ng isa. So ayan, ang natira na nga lang ay 10. So ayan yung isa, hindi ko alam kung anong nangyari dyan pero kawawa naman. Akala ko ngayon kahapon ay mamamatay na pero tingnan nyo naman parang mas lumakas pa. Grabe yung nangyari sa leg niya, tingnan nyo naman. Sana ay mabuhay ka pa sa sugat mong yan. Bago ko nga pala ituloy ay pwede nyo akong i-follow and subscribe sa aking black application and red application. Hindi nga pala ako pwede mag-mention dahil baka ma-R ako kay Mita. Dito nga pala sa aking black application ay pwede kayo mag-order dahil nandyan sa showcase ko kung ano man yung inyong gustong i-order ay pwede. Parang orange app lang yan siya. Ito naman ang aking blue application, pwede nyo rin akong i-follow dyan. So mabalik naman tayo dito sa nagluluto. Oh my God! Chih! Pag voice record ka na, kukukukuk saya, piyak kagabi na di manguko. Imugutas sila ito na ka. So ito na nga lang yung ambag ko. Kumuha ko ng sili para ilagay doon sa ginataang gulay niya. Hindi ko ngayon maabot kasi masyadong alam niya na. So dito na ako kumuha sa baba kasi para madali lang, di ba? Wag natin pahirapan yung mga sarili natin. Konti nga lang yung kinuha ko kasi baka hindi kayanin ng mga in-laws ko. At dahil nga umaambon ay ito na kumuha siya ng mga dahon ng saging para takpan ng pinaghirapan niya, syempre. At ang masasabi ko lang, iba yung ngayon at iba na ang dati. Kung dati kaya niya mag-chop, ngayon naman ay hindi na. Tawang-tawa nga kami dyan pero hindi ko na na-record kasi nga hindi pala nako-on yung microphone ko. So hanggang dito na lang muna. See you in the next vlog. Thank you for watching. Bye!